di ay na-empower ti tao, na encourage da nga tay makipartisipar. At least naamuan da nga kabilang dagayam nga mangrugi iti kanyada nga nababa iti barangay. Naamuan da nga kabilang da, di are part iti progreso kin pagsiatan iti ili nang rural iti komunidad nga ayan da nga nasulinik nga lugar. Daddo mga programa ti barangay nga naka-incorporate iti annual investment plan nasolbar babaen iti kalahi program. Parang nagbigay kami ng incentives sa mga volunteers. So, and it worked. It worked. Yung eskwelahan natin, nagawa din nila in 78 days sa Cuenca. So, ang maganda rin doon, pati yung principal na babae at saka isang volunteer na sila mismo ang nag-lead na maghakot ng mga gravel sa school, and then nakita mo sumunod na lahat pati mga babae. So ang gandang tatapos nila yung building in 75 days eksakto sa timetable nila. Kitang-kita mong proof na talagang na-adapt nila yung gusto ng Kalahi Seeds and CDBP na goals and principles. Nakita natin yung tulong nila kung paano na-empower yung mga barangay folks sa development ng kanilang barangay. Katulad ng mga unang nasabi ko noon, malaki ang naitulong nila sa infrastructure. The people understand and the people believe na kung may participation sila sa pag-identify ng mga programs or projects sa kanilang barangay, specifically, mas maganda po yung support na makukuha natin sa mga ganitong mga projects. Na-realize namin na for the sacrifices that we have during the implementation of this program, para rin sa kabutihan ng mga tao sa community. Panggapot iti gito ipatpatupad tayo nga programa iti DSWD kaslada iti kalahi ti panaka-implementa da ito akat pinagtitinulungan tayo iti LGU ken iti DSWD nga isimpa nga na siya ti panaka implementar na nga kaaya-aya nga tanggap iti kakailian iti Ilitay nga Santol ken unno barbarangay. Napintas ti Kalahi Project. Malaking na-meet din nilang challenge is yung sa school. Sa fourth cycle, nakuha nga ng isang barangay yung project na prioritize sila. Pero masyadong malaki yung counterpart, which is 1.2 million yata. So, lumapit din ang PTA, ang barangay dito sa office, and hindi rin namin kakayanin from our local funds. So, we thought of killing kami sa ibang agency like the DepEd Central Office, gumawa ng resolution, yung joint resolution ng PTA at saka barangay, tapos hinand-carry namin sa Central Office, and we were very lucky na inaprubahan nila yung school. So, yung from 2-story na gagawin sana ng Kalahi is naging 2-story with 8 classrooms. That is worth 20 million. So, yun din ang magandang nangyari dito sa Pugu. At pinasubmit ko pa yung mga request nila sa Kalahi o yung mga pinaglaban nila noon na projects na hindi napunduhan o dahil priorities din naman. So meron kaming nilagay dyan sa development plan for next year, infrastructure, na galing sa request nila sa Kalahi. Siya akas mayor, si dadana mo itamang tulong kadakwada, tanam namat dahil kita ti pagsiatan nga inted iti Kalahi.
the local government of Quirino in appropriated an amount of almost 200,000 plus just to complete the project. Ito pong pangangailangan na finances na kinulang sa pondo ng Kalahi, nailapit ko naman po kay Governor po namin sa La Union, and very receptive naman po siya, especially for us na lower class municipalities. Yung unang amount po na ibigay naman niya. So, yun po yung yung mga naitulong namin sa mga barangays na kinulang po doon sa certain amount na kailangan. Kasi ang usapan yata yan ng Kalahi, sila yung hahanap or magpro-provide, di ba? So, immediately, gumalaw naman ako as the governor, na bigyan naman po niya ng pagkakataon na pakinggan yung hinaing ng barangay. So, naibigay naman po yung dalawang support na yun. Actually, it happened twice. And for that twice na nangyari, I always go back to our governor. And hindi siya nagdadalawang isip if it comes to programs like this, especially na alam natin na yung concept ng Kalahi, which is people empowerment, is identified mismo ng mga tao yung pangangailangan nila, and he willingly accommodated yung request for that financial help. So it can be done. At dahil ang project ng Kalahi ay yung mga barangay folks mismo ang gumagawa, talagang nababantayan yung project na alagaan at nasusustain for many years to come na magiging useful sa community. Isu nga dati Kalahi kay isu ti programa makadanon, idanon dati serbisyo iti tao ti barangay. Nung nandyan sa Kalahi, na-heighten, lalong umigting yung participatory government dahil hindi lang si Kapitan ang nakakaalam. Lahat na, kasi nagkakaroon kayo ng assembly na sinasabi nyo na dapat ganito, o kayo ang pipili. Kung ano talaga yung priority projects dito sa barangay ninyo, na hindi lang yung mga barangay official ang nagde-decide. Natutunan nila kung paano mag-procure, kung paano ang mag-budget, paano ang mag-canvas ng mga... Nagkaroon sila ng idea ng kung paano ang pag-bidding, yung budgeting. So, maganda na natutunan. Hindi lamang, kasi kung bakit nasabi ko na maganda ito dahil lalo yung mga barangay officials, natutunan nila kung paano ang maghawak ng kanilang pundo, kung paano ang mag-disburse, ganon. So, marami silang natutunan. Sa pagkakaroon ng Kalahi program dito sa Nagbugal, marami na-develop sa mga community, na-develop yung parang balik yung bayanihan, na-develop sa kanila yung sense of responsibility. Nagawa pa nilang na-extend ng wider. Nakiusap sila sa mga may-ari ng lupa doon at pumayag naman din yung mga private owner ng land. Ti problema nga talaga iti kakailian wano kada barangay datoy masapol tay nga nalinis nga dadam tay somot nga ron dati programa tay iti ili tay nga santol ket pagyamanan tadamot ti daygita nga programa iti Kalahi tayo nga naitedmet iti ili tayo nga santol. Actually, talaga namang very positive yung result ng Kalahi. Alam nila na protektahan para rin naman sa kanila yun para magtagal yung proyekto na iyon. Actually, giving empowerment to the people is the only, I believe, the only solution to end poverty. In my personal opinion, I see it as a very good projects of the government since they are considered from the smallest group of the community that they are empowering. They educate them for them to know what are the how and why and what's of the government. Let's say how they will propose a project, how they will do the budgeting,
how they will implement the projects, and how they will maintain and sustain or protect the project that the government has given to them. In uray ti barangay, iti LGU dapat nga may adapt. Ta at least nasursurwan nga ro dagiti taon. At least from the grassroots, masapol nga makitkita dito sa kapintasan nga adaptaren. Kunak manen ta nakitkitak di ay uray no adda programan iti LGU tata. Makitam nga pinmigsa ti bosis dagiti tattao nga gapu ti barbarangay. Ta makita mon nga nasursurwan da, na empowered dan nga talaga nga tay namati da nga di are part gayam hanla nga dagiti councilman, di mayor, di vice mayor or di sanggunyan namati da nga may sada nga may isa nga isuda ti pusto nga in kapintasan kin namati da nga kabilang da nga mangibaga kadagiti dapat ba nga prioridad nga maipondoan para iti barangay nga ayanda. Ngam no siya kapintasan nga adaptaren iti lokal na gobyerno ta makita met nga babaen iti dayta nga program ket sinmiglat kin linmaing dagiti umindig ti community. So I encourage every local government unit, be it in the barangay levels, be it in the municipal levels, provincial and regional levels of governance, na sama-sama po tayo na tangkilikin at itaguyod ang Kalahi Seeds and CDDP approach. Nakikita natin yung mga tao sa site ay happy. Happy sila na nagawa ng buong-buo yung proyekto. Happy sila na buong-buo yung pera nila na nalagak doon sa project. Happy sila na walang natapyasan sa pondo. Kasi walang binulsa yung mayor. And I am praying and hoping that the government will fund again another program like this. And all in all, it is a success to our town, Alilam. Ang buhang bibig ko rin nung election is yung participatory governance at nakita ko sa Kalahi yun. Kaya tugmang-tugma sa gusto namin gawin dito sa Pugo. On the municipal level naman, we are adapting this, yung framework po ng Kalahi, the CDD, yung empowerment po na sinabi sa nadan. Nakita naglabas nga project da ket pasig amin nga quality. Ta amok at Kalahi ta no dagiti barangay nga tattao ket isuda ti nagtrabaho ti pagsiatan na ket babanbantayan da dayta nga project ket si dadanak tumut ang mga prob dayta nga ordinansa ta namnamag nga iso iti pagsiatan ti limi nga bagulin. Opo, talaga pong kung ako lang masusunod, sana tuloy-tuloy po itong Kalahi natin kasi nakakatulong ito actually sa ating mga mamamayan para malaman nila lahat kung paano yung mga proseso na nangyayari dito sa gobyerno. So once na nagkaroon ng tuloy-tuloy na Kalahi, merong matatawag na transparency. So lahat ng mga ito, alam nila kung ano talaga, kung saan napupunta yung mga budget ng gobyerno. At the same time, yung gagawin nilang proyekto, alam nila na dekalidad yun. DSWD